Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. 2 taong gulang na batang babae nalunod sa drainage canal ng aksidente raw maitulak ng 6 na taong gulang nitong kapatid. Nasa 343 na paaralan sa Region 1 naapektuhan ng pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Makakabalik klase na kaya sa Lunes? Beep beep beep! Big time oil price hike! Nag-aamba sa susunod na linggo. Magkano kaya? At isang choir. Bakit kaya napakanta sa isang cafe? Magandang hapon, ako po si Chris Zuniga. Nalunod ang 2 taong gulang na batang babae sa drainage canal sa Calasiao, Pangasinan. Nang aksidente raw maitulak ng 6 na taong gulang nitong kapatid. Nakaalerto, Sandy Salvacio. Hindi na napigilan ni Lolo Felix ang kanyang emosyon sa pagkawala ng kanyang malambing at mabait na apo na si Berta matapos mahulog sa isang drainage canal sa barangay Dinalawan, Calasiao, Pangasinan. Nagpunta sa palayan ang 2 taong gulang na bata kasama ang kanyang ina at 6 na taong gulang na kapatid upang mamingwit ng isda. At habang namimingwit ang ina, naglalaro umano ang magkapatid nang aksidenteng maitulak ng nakatatandang kapatid ang biktima sa isang drainage na malapit sa palayan. Tapos yung namimik na isa, biglang lumusong. Makayanan ng higop ng yung tubig kaya tumawag ng responde yung yung lumusong sa tubig. Ang ginawa, hinila yung yung lumusong sa tubig. Hinila tapos kumapit sila sa tubo. Sabi niya, Papa, sabi niya, wala na yung kapatid ko, namatay. Nahawakan ko rin yung paa niya. Kaso malalim masyado, lampos tao ang lalim. Inabot ng mahigit 20 minuto bago nahanap ang bata. May nakabara raw sa drainage kaya hindi ito nakalabas sa kabilang dulo. Pilit pang isinalba at dinala sa ospital pero sa kasamaang palad nasawi ang bata. Bunso sa 5 magkakapatid si Berta. Labis ang paghihinagpis ng mga kaanak sa kanyang pagpanaw. Mabay yan, hindi ko makalimutan yan na puga. Paalala ng otoridad, laging bantay ng mga bata lalo kung kasama sa mga ilog, irigasyon o dagat. Wag na po nating pabayaan po silang maglaro po sa mga baha, lalo sa mga panatinin po na natin na sa loob sa bahay po para maiwas po natin mga insidente. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Malungkot din ang pagbabalik-bayan ng isang OFW na ipinagduluksa ang pagpanaw ng kanyang asawa, anak at 2 apo na natabunan ng pagguho sa Baguio City. Nakatutok, Joel Fernandez. Isang ina ang sinalubong ng pagluluksa ng langit. Sa marahil ay pinakamalungkot niyang pagbabalik-bayan mula abroad. Wala na ang asawa para yumakap sa kanya. Gayon din ang isang anak at 2 apo. Kasama rin sila sa mga nasawi sa landslide sa Barangay Gisad Surong sa Baguio City. Si Jessie Bulataw naman hindi pa maisip kung paano magpapaalam sa kanyang anak at apo. Sobrang sakit po. And then, yung biglaang pagkawala nila, hindi ko pa totally tanggap. Sabi ko nga sa iba, mas maganda na lang na magkasakit sila at makikita mo pa. Saan ba sila huhugot ng lakas at paanong muling magsisimula? Gayong hindi nila maaaring itayo muli ang tahanan sa mga kinalakihang lugar. Kahit na andun lahat ng masasayang alaala namin, kung nandun din naman yung pinakamasakit, hindi na po namin kayang balikan. Dalangin ng mga biktima, sana'y matapos na rin ang hinaharap nilang unos. Sinabi po ng ating sekretary na relocation po. Ang inisip po namin yung talagang pangmatagalan. Idineklara ng no-build zone ang lugar. Bago yan, sinabi ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong na bibigyan nila ng tulong ang mga naapektuhang pamilya roon. Joel Fernandez,
One North Central Luzon. Mahigit 1,000 pamilya ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers sa Pangasinan. Ang detalye sa report ni CJ Torida. Sa pinakahuling tala ng Pangasinan PDRRMO, nasa 1,348 pamilya, katumbas ng 4,525 na individual ang nananatili sa iba't ibang evacuation centers sa probinsya. Iba pa ang 62 pamilya, katumbas ng 190 na individual na nasa labas ng evacuation centers o mga nakituloy sa kanilang mga kamag-anak. Sa Barangay Maluwid, Dagupan City, umaabot pa sa 96 pamilya, katumbas ng 291 individual ang nananatili sa evacuation center. Mahigit 1 linggo na sila sa evacuation center. Pero kahit bahagya nang bumubuti ang lagay ng panahon, hindi pa rin inaabisuhan ng mga evacuee na bumalik sa kanilang mga bahay. Yung tubig dito sa atin, pagdating ng hapon or gabi, nagkakaroon tayo ng high tide. Siguro ina-anticipate namin hanggang Saturday o Sunday, mapauwi na namin sila. Pinakamatandang evacuee ang 88 anyos na si Lola Lolita Fonasher Hudensial mula sa Zone 1. Hirap na siyang maglakad. Maayos naman daw ang kanilang sitwasyon sa evacuation center. Nakatutok ang mga health authorities sa kalusugan ng mga evacuee. Tiniyak na kumpleto ang supply ng gamot. Noong mga nakaraang araw po sir, may mga nilagnat, in-isolate po namin sila sa second floor. Tapos binigyan ng gamot, may referred sa doktor. Tapos minonitor namin continuous every 6 hours. WCT8 po na nilalagay po namin sa safe area po yung mga gamot. Kasi po chine-check po kung expiration date. 79 barangays pa rin sa Pangasinan ang binabaha pero ibinaba na sa Code White ang alert status ng Emergency Operations Center ng PDRRMO. Ang ating manpower naman ay naka-ready naman anytime. Yung ating mga response cluster ay on-call lagi yan. Ang ating mga personnel, ang ating mga response team dito sa office ay on-call yan. Nasa 70 barangay pa rin mula sa 11 LGUs ang nakararanas ng baha. Patuloy ang abiso ng PDRRMO sa publiko na mag-ingat, maging alerto at handa para sa kanilang kaligtasan. Pinapayuhan din ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak upang maiwasan ang anumang sakuna sa kailugan. CJ Torida, One North Central Luzon. Samantala mga kapuso, may inaasahang dagdag presyo sa ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa oil industry source, base sa 4-day trading, 3 pesos and 75 centavos hanggang 4 pesos and 25 centavos ang posibleng taas presyo sa kada litro ng diesel. 2 pesos and 50 centavos naman hanggang 3 pesos ang inaasahang taas presyo sa gasolina. Epekto raw yan ng pagmahal ng global oil price at ang nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Sa Lunes daw, iaanunsyo ang final price adjustments. Libreng serbisyo, medikal, gupit, bakuna at iba pa inilapit sa mga residente sa Barangay Malabago sa Mangaldan, Pangasinan. Silipin sa report. Inilapit sa mga residente ng Barangay Malabago, Mangaldan, Pangasinan ang programang Bantay Barangay kung saan naghandog ang lokal na pamahalaan ng libreng serbisyong medikal tulad ng bakuna, dental medical consultation at iba pa. Nagkaroon din ng information and help desks tulad ng legal consultation, mobile birth registration, social services, maging ang business permits and real property tax at iba pang pangangailangan. Mayroon ding libreng gupit, supplemental feeding at anti-rabies vaccination para sa mga alagang hayop. Si Aling Rachel hindi na raw niya kailangan magpunta sa health center upang pabakunahan ang kanyang anak. Maganda po para din na po mapalayo sa saka safe po. Opo, umuulan, safe po yung mga bata. Isinasagawa ang Bantay Barangay tuwing Miyerkules at Biyernes. Ito na yung opportunity nila na hindi na mamasahe, pupunta pa ng munisipyo. Kung ano man yung mga kailangan nilang kunin sa ating mga departamento. Magbibigay ang LGU ng anunsyo ukol sa mga libreng serbisyo na ihahatid sa mga barangay na susunod na bibisitahin ng programa. Kasama si Ron Tañedo, CJ Torida, One North Central Luzon.
Nasawi ang 17 anyos na binatilyo ng aksidenteng mahulog mula sa kanyang sinasakyang bangka habang nangingisda sa malalim na bahagi ng ilog sa barangay Aguino, Licab, Nueva Ecija. Residente ng nabanggit na lugar ang biktima na isang estudyante. Nagsagawa agad ng search and rescue operation ang mga otoridad katuwang ang mga kaanak at kaibigan. Makalipas ang ilang oras, nahanap ang katawan ng biktima na wala ng buhay. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Arestado naman ang isang barangay kagawad at kasama niyang barangay tanod matapos mahuli sa aktong gumagamit ng shabu sa loob ng lumang health center sa barangay Poblacion B, Tayog, Pangasinan. Itinuturing na high-value individual ang 53 anyos na kagawad, habang street-level individual naman ang 45 anyos na tanod. Isang concerned citizen ang nagsumbong sa pulisya sa iligal na aktibidad ng mga sospek, kaya agad nagsagawa ng operasyon ang mga otoridad. Nakumpiska sa operasyon ang hinihinalang shabu at iba't ibang drug paraphernalia. Ayon sa pulisya, nagpositibo sa drug test ang mga sospek. Naisampa na ang kaukulang reklamo laban sa dalawa. Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang dalawang sospek, pero ayon sa pulisya, pareho nilang itinanggi ang akusasyon. At nandun sila sir, ongoing yung patsation nila sir na dalawa sir. Lahat yung mga kondun sir para parnalya. Nasa kabuang 343 na paaralan sa Region 1 ang apektado ng pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Yan ang balitang tinutukan live ni Sandy Salvacio. Sandy? Chris, maraming paaralan sa Pangasinan ang nagsisilbi pa ring evacuation center sa mga kababayan natin na naapektuhan nitong mga nagdaang kalamidad. Sa tala ng DepEd Regional Office 1, kabuang 343 na paaralan sa rehiyon ang apektado ng pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. 1,092 na silid-aralan ang may minor damages, 430 ang nakapagtala ng major damages at 309 na classroom ang totally damaged. Pero nilinaw ng tanggapan na isa sa ilalim pa ang mga ito sa validation. Sa pananalasa ng sunod-sunod na kalamidad, matagal na suspendido ang klase ng mga learner. Hindi bababa sa 10 araw na walang pasok ang mga learners simula pa noong nakaraang linggo. Pero ayon sa DepEd Regional Office 1, hindi kailangan magpatupad ng make-up classes ang mga paaralan. Pwede pa rin daw habulin ang nawalang araw base sa total number of school days ngayong school year 2026-2027. Kaya pa naman sir itong 10 araw na number of days na nawala. Hindi naman totally sir na hindi nakapag-klase yung mga learners po natin kasi although may class suspension ay may sagawa naman po sila sir ng mga online classes at modular classes. Sa West Central Elementary School 1 sa Dagupan City, inumpisahan ng linisin ang mga gusaling pinasukan ng baha. Tulad ng tanggapan na ito na mano-manong nililimas ang naipong tubig sa loob. Pinasukan din ng baha ang ilang silid-aralan at nililinisan na bago pa magbalik eskwela ang mga guro't mag-aaral. Sa lahat ng playground, sir, pinapanis ko na para pagpasok nila, malinis na. Ganito kataas ang antas ng baha sa ilang bahagi ng Dagupan City National High School. Lubog ang mga silid-aralan. Ang ilang silid na hindi pinasukan ng baha, nagsisilbing evacuation center. Dito lumikas sina John Mark mula Barangay Tapuac. Pumapasok siya bilang grade 11 sa City High. Habang wala pang pasok, naglilinis na rin siya sa kanilang paaralan. Gusto ko na po may pasok na test-to-test ko na para makapag-aral na mabuti. Sa ngayon, wala pang abiso kung pwede nang magbalik eskwela ang mga learners sa susunod na linggo. Pero ayon sa DepEd, depende pa rin sa magiging sitwasyon at assessment ng mga school authority. Chris, dito sa Dagupan City National High School, majority pa rin ng kanilang school grounds ay lubog pa rin sa baha. Samantala, may mga naabutan tayo kanina ng mga guro na bumisita sa kanilang mga classroom para maglinis at maghanda kung sakali man na matuloy ang face-to-face classes sa susunod na linggo. Chris? Maraming salamat, Sandy Salvacio. Antas ng baha sa ilang barangay sa Calasiao, Pangasinan, umaabot pa rin sa 4 na talampakan. Silipin sa report.
Humupa na ang baha sa ilang barangay sa Kalasyaw, Pangasinan. Isa rito ang barangay Dinalawan. Humupa na raw ang baha dahil sa paghina ng ulan. Para mabawasan pa ang mga naipong tubig at putik dulot ng baha, nagbayanihan ang mga residente at mga opisyal ng barangay sa pagtatambak ng lupa sa ilang binahang sityo. Dahil nga sa baha, nagkaroon po ng yung mga bato, inagos ng mga tubig, kaya lalagyan ho namin para madadaanan ulit ng mga tricycle at saka mga ibang sasakyan papuntang bayan po. Bumaba na rin ang antas ng baha sa mga kakalsadahan sa bayan. Nililinis na rin ang mga binahang establishmento. Tapos naglilinis din sa harap, sa loob. Para magbukas po ng mga kantin, car wash po. Sa 1 PM monitoring ng Kalasyaw MDRRMO, nasa 10 feet above critical level ang Marusay River. Unti-unti na raw bumababa ang antas ng ilog, pero nasa 21 barangays pa rin ang nakararanas ng baha. Aabot sa 4 na talampakan ang pinakamataas na antas ng baha sa bayan. Gradually receding din yung iba. At yung iba naman po ay stagnant rainwater na lamang po dahil wala pong madaluyan yung tubig doon sa kanilang area. Sa pinakahuling tala ng Office of the Civil Defense Region 1, 57 barangays na lang ang binabaha. Kasama si Henry Dominsil, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Matapos bahain ang mga pananim na palay dahil sa sunod-sunod na pag-ulan, pinepeste naman ito ng kuhol. Halos wala nang natira ang ilang pananim sa Lawag City. Unti-unti kasing kinakain ng mga golden kuhol. Ayon sa Provincial Agriculture Office, mabilis umatake ang kuhol kung malalim ang tubig sa palayan. Pwede naman daw bugahan ng pestisidyo o pulutin ang mga kuhol. Kailangan daw bawasan ng tubig para mapigilan ang pagdami ng kuhol dahil mabilis silang mangitlog. Samantala, isang choir kumanta ng awit ng paghahangad sa isang cafe sa Urdaneta City. Tunghayan sa report. Hindi na kinailangan ng entablado para maipakita ang kanilang galing sa pagkanta. Viral ngayon ang kakaibang coffee break ng isang choir sa Pangasinan. Nakakapanindig balahibong vocals kasi ang ipinamalas nila habang nasa isang cafe sa Urdaneta City. Ayon kay Hughes Cooper Raymart na isa sa mga voice leader ng St. Louis Harmonics, napansin nilang walang ibang customer sa cafe ng mga oras na iyon. Kaya naman naisipan nilang kantahin ang isa sa kanilang mga paboritong church songs. Kumirot naman ang puso ng ilang netizens sa viral video na paghahanda ng peace offering ng 4 na taong gulang na bata para sa kanyang nanay. Ayon kay Hughes Cooper Chabel, nagalit ang kanyang anak matapos niyang burahin ang game sa cellphone nito at ibinato ang cellphone charger. Dahil dito nagalit si Chabel at pinalabas ang anak sa kwarto. Nang i-check nila ang CCTV, nakita nilang pumunta sa kusina ang bata. Ang akala nila ay nagugutom lang ito. Yun pala, naghanda siya ng nachos with cheese para humingi ng tawad sa mga magulang niya. Hindi rin natiis ang peace offering ng anak dahil with matching tirik ice pa yan. Jewel Fernandez, One North, Central Luzon. Ipamamalas ni Kapuso actress Lian Valentin ang kanyang husay sa pag-arte sa newest episode ng real-life drama anthology na Magpakailanman. Bibida siya bilang Marie Chris na nangarap magkaroon ng buong pamilya kasama ang asawang si Tonyo, played by sparkle artist Juancho Trevino. Pero sa kanilang buhay mag-asawa, emotional at physical abuse ang kanyang naranasan. Makakatakas kaya siya sa ganitong buhay? Abangan ang Battered Wife for Hire ngayong Sabado, 8:15 p.m. sa GMA. Isang bangkay ng lalaki ang natagpuan sa Parungking River sa bahagi ng Barangay San Miguel, Kalasyaw, Pangasinan, bandang 1:00 ng hapon kanina. Kinilala ang bangkay sa alias na Ramram, 19 anyos, residente ng Barangay Ambunao ng nasabing bayan. Isang residente na mangingisda sana sa ilog ang nakakita sa bangkay kaya agad siyang nag-report sa otoridad. Huli raw na nakita ang biktima na nasa impluwensya ng alak at naliligo sa ilog na malapit sa kanilang bahay. Pinaniniwala ang nalunod ang biktima at inanod sa bahagi ng Barangay San Miguel. Walang nakikitang foul play ang pulisya sa pagkamatay ng biktima.
Sinisikap ng GMA Regional TV na makunan ng pahayag ang kaanak ng biktima. 6 na lalaki ang arestado ng otoridad sa magkakahiwalay na drug buy-bust operation sa Cagayan at Nueva Ecija. Nakaalerto, Jubal Fernandez. Arestado ang 3 lalaki sa drug buy-bust operation ng otoridad sa umunay drug den sa Barangay Makanaya, Apari, Cagayan. Kabuang 13.5 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa operasyon. Nagkakahalaga ito ng mahigit 91,000 pesos. Nakuha rin ang buy-bust money, 2 cellphone at iba't ibang drug paraphernalia. Wala pang pahayag ang mga sospek na mahaharap sa kaukulang reklamo. Sa Barangay Maura ng parehong bayan, arestado ang 30 anyos na si alias Amor, na ayon sa PDEA isang notorious na drug pusher. Nakumpiska sa operasyon ang nasa 10 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 68,000 pesos. Wala pang pahayag ang sospek na mahaharap sa kaukulang reklamo. Kabuang 2.3 grams ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa 29 anyos na lalaki sa Barangay Balintucatok, Santiago City, Isabela. Nagkakahalaga ng mahigit 15,000 pesos ang nakumpiskang ilegal na droga. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang sospek. Arestado ang 46 anyos na lalaki sa drug buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Kasungsong, Gimba, Nueva Ecija. Nakuha sa sospek ang 2 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 14,000 pesos. Wala pang pahayag ang sospek na nakapiit ngayon sa Gimba Police Station. Nahaharap siya sa kaukulang reklamo. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Abiso mula sa LTFRB, simula bukas August 15, may 12 pesos per liter na fuel discount ang mga operator at driver ng pampublikong jeep at UV Express sa mga piling gasolinahan sa bansa. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo maaaring makapag-avail ng hanggang 150 liters o katumbas ng 1,800 pesos na pagas kada linggo. Ayon sa LTFRB, pumunta sa participating gas stations at ipakita ang inyong pangalan at plate number. Matatandaang nagpatupad din ang pamahalaan ng 10 pesos per liter na fuel subsidy sa mga PUV bilang tulong sa gitna ng krisis sa langis na dulot ng gera sa Middle East. Mga kapuso, patuloy na magpapaulan ng habagat kaya posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Apektado pa rin ito ang Luzon at Western Visayas. Posibleng magpatuloy pa ang pag-iral nito sa weekend. Base naman sa datos ng Metro Weather, posible ang pag-ulan sa Northern Luzon lalo na sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region at ilang lugar sa Central Luzon. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Hindi pa rin inaalis ng pag-asa ang posibilidad na may mabuong sama ng panahon sa loob at labas ng PAR. Patuloy na tumutok sa updates sa mga susunod na araw. Nasa 500 na pamilya na naapektuhan ng pagbaha mula sa 3 barangay sa bayan ng Gimba, Nueva Ecija ang nakatanggap ng family food packs mula sa DSWD. Ang mga nabigyan ng family food packs ay mula sa mga barangay ng Cavite, St. John at Santa Veronica na ilan sa malalaking barangay sa Gimba. Laking pasasalamat naman ng mga residenteng nakatanggap ng ayuda na umaasang mabilis na makakabangon mula sa naranasang kalamidad. Sama-sama ang mga youth volunteer, miyembro ng 4-H Club at ilang kawani ng Municipal Veterinary Office upang pakainin ang mga stray dogs and cats sa mga lansangan ng Kalasyaw, Pangasinan. Bitbit ang timba na puno ng pagkain para sa mga aso at pusa. Inilagay ang pagkain sa tabi na nasasalubong ng mga stray animal. Tiniyak ng Kalasyaw Municipal Veterinary Office ang kalidad ng ipapakain sa mga stray dogs and cats. Ipinaalala ng otoridad sa mga pet owner na maging responsable sa pag-aalaga sa mga hayop upang maiwasan silang pakalat-kalat sa mga lansangan. Yung mga ibang sector po na naaapektuhan during the bagyo, kagaya po ng mga animals na hindi po nakakapagsalita sa mga needs nila. Therefore, we conduct this activity, this program po, para mabigyan po sila ng immediate care po, katulad nga po ng pagpapakain po sa kanila during the bagyo po. 2 pawikan naman ang nasagip sa magkahiwalay na lugar sa San Narciso, Zambales.
Silipin sa report. Dalawang pawikan ang nasagip sa magkahiwalay na lugar sa Barangay La Paz, San Narciso, Zambales. Unang nasagip ang 13 cm juvenile hawksbill turtle noong August 7 matapos itulak ng malalaking alon patungo sa Pampang. Pinakawalan din kinabukasan matapos matiyak na nasa mabuting kalagayan. August 10 naman nang masagip ang 45 cm olive ridley sea turtle na napuluputan ng lambat. Pinalaya rin ito matapos gumaling. Isang Cuvier-beaked whale ang natagpuang patay sa baybayin ng Bago, Abulog, Cagayan. Isang residente ang nakakita at nag-report sa lokal na pamahalaan na kalaunay nakipag-ugnayan sa BFAR. Dinala ang balyena sa Abulog Fishery Research and Training Center para sa pagsusuri at wastong disposisyon. May habang 1.90 meters ang balyena at may bigat na humigit kumulang 60 kilos. Ang uri na ito ay itinuturing na bihira sa katubigan ng Pilipinas. Nakitaan ng mga gasgas at sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng balyena. Pinaalalahanan ng BFAR ang mga mangingisda, residente sa bayan at mga komunidad na agad iulat ang anumang stranded na marine mammal, buhay man o patay, sa pinakamalapit na tanggapan ng BFAR o kinauukulang LGU. Jewel Fernandez, One North Central Luzon. Nagpasiklaban sa pagluluto ng pansit batil patong ang 12 dating kampyon sa pagluluto ng pamosong pansit ng Tuguegarao City. Tinawag itong Battle of the Champions na bahagi ng Paborulun Afi Festival 2026. Ang pansit batil patong na may pangunahing sangkap na miki, nagawa sa itlog, karne ng kalabaw, karahay, shanghai, mga gulay at iba pa na patok sa syudad. Bukod sa Battle of the Champions, isinagawa rin ang Pansit Eating Contest bilang bahagi ng kapistahan. Layo na aktibidad na lalo pang maisulong ang food tourism sa lungsod. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po si Chris Zuniga. Kami, ang GMA Regional TV, One North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, noon at ngayon, serbisyong totoo.